Hindi naman makapaniwala ang mga nakaligtas sa landslide kahapon sa Barangay Commonwealth, Quezon City sa trahedyang sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Balitang hatid ni Katati Bayan. Ang mga pamilya Simbulan at Baylon ang mga matinding naapektuhan sa malagim na pagguho ng lupa sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Natabunan ng lupa ang kanilang mga tahanan. 8 biktima ang isinugod sa East Avenue Medical Center. 5 ang kumpirmadong dead on arrival, habang 3 naman ang sugatan. Kabilang sa dead on arrival ang mga batang edad 3 at 7 taon. Gayon din ang isang sanggol na magtatatlong linggo pa lamang. Ang kaanak nilang si Jesse Baylon Jr. emosyonal na makusap ng GMA News sa East Avenue Medical Center. Si Jesse Jr. ang unang nailigtas sa naganap na landslide sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Kwento niya, natutulog ang kanilang pamilya na mangyari ang landslide. Ang ina niyang si Cecilia at gayon din ang kapatid niya si Jetro at Jessica. Idiniretso na sa punerarya. Gayon din ang isa pa nilang kaanak na si Joshua Baylon Castulo. Sobrang sakit ko kasi marami po sa akin yung nawala eh. Ako lang po yung nakaligtas. Sa East Avenue Medical Center din namin nakusap ang kapitbahay ng mga Baylon na si Leslyn Simbulan. Apektado rin ang kanilang bahay sa pagguho. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya at ang kanyang mga kaanak. 2 sa kanila ang sugatan. Kwento ni Leslyn, pauwi pa lang daw siya mula sa night duty sa call center nang mangyari ang pagguho. Thankfully yung mom ko binalikan ako. Naiyak ako. So yun po, yung time na umaano na yung wall, syempre maririnig mo naman po yun, nararamdaman mo naman po yung impact ng bato sa katawan mo. Thankful po kasi kami lang ni mama yung nataganan. So yung baby po kasi namin 5 years old, kasama namin sa bahay. Thankful kasi hindi siya nasama. Pilit naman nagpapakatatag si Jonathan Castulo. Patay kasi ang kanyang may bahay na si Jessica at ang 3 niyang anak kabilang ang sanggol. Sinamahan namin siya patungo sa Tahuna Funeral Luzon para makita ang labi ng kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa Prime Funeral, bumayahe kami patungong Tahuna Funeral Litex hanggang matunton ang Tahuna Luzon. Pero wala rin dito ang labi ng kanyang mga mahal sa buhay. Ayon sa Tahuna Luzon, nasa branch nila sa Caloocan ang labi ng mga kaanak ni Jonathan. Hindi ako naniniwalang patay ang asawa ko hanggat di ko nakikita. Tsaka yung pangalawang anak ko. Gusto ko makita muna yung pamilya ko. Hindi ko pa alam kung ano mangyayari. Katati Bayan, GMA News.